malakas ang iyong Panginoon. Hindi ba't maliwanag ang nakatala sa banal na aklat? Kung ang iibigin mo lang ay ang umiibig sa iyo, anong nagawa mong iba sa kapwa mo? Kung mamahalin mo lang ang ama't ina mo, asawa, mga anak mo, ano? Paano mo nasabing mahal mo ang Ama? Samantalang kapwa mo ay wala kang nagagawa. Ang mga tinalaga ng Ama na nagmimisyon na tinatawag na may misyon, may ginagampanan silang iba na hindi magagawa ng hindi inatasan. Subalit, ang mga napag-atasan dahil kaibang gawa, dahil gawa nila'y kaiba, sila'y napapagtawanan. At yung mahihina at marurupok, sapagkat doon ka dinadalisay, doon ka minamasdan kung gaano mo pakikitunguhan ang kapwa mo at kung paano mo tatanggapin ang kapwa mo upang doon pumasok ang buong lakas, buong isip at puso mo na inibig mong Ama. Sapagkat kung nasa isip mo siya, nasa puso mo siya, buong lakas mo siyang iniibig, siya ang nagpapatatag, nagpapatibay sa iyong loob, sa iyong pagkatao. Mga minamahal, alam ng Ama na hindi lahat ay kayang gawin ito ng mga anak niya, ngunit magpuri kayo at magbunyi sa Ama, kayong mga natupad sa Kanya ay nagbigay galak at lugod, sapagkat ang aral niya ay natutupad sa inyo. Sapagkat kung wala siyang patatatagin, patitibayin upang tumupad at sumunod, paano mapapatotohanan ng banal na aklat ay buhay sa mga sumusunod at tumatalimang ganap. Mga minamahal, ang pinakamahirap sa tao ay ang hindi mo kasalanan, aakuin mo ang kapwa mo at inako mo kapwa mo, pagkatapos ikaw mismo ang mahihirapan, ikaw ang magdadala, ikaw ang may pasanin, samantalang hindi mo naman dapat dalahin. Kung walang dinala ang Kristo at walang pinasan, hindi nalathala at hindi naitbalita ang mabuting gawa. Kaya doon papasok ang mga napili at hinirang, na iba ang kanilang salita, na iba ang kanilang gawa, ngunit hindi sila maunawaan ng kanilang kapwa, hindi sa kanila'y nakakadama, kumikilala sa gawa. Mga mahal, ipanalangin nyo ang buong mundo. Ipanalangin nyo ang kapwa nyo tao. Aanin mo ang lahat ng yaman kung pagkatapos ay kapahamakan. Ngunit ilan ang magpapahalaga sa kapwa nila para sundin ang kalooban ng Ama, at ilan ang magpapatibay ng kapwa nila para magpadama ng pag-ibig nila, at ilan ang magpapahalaga sa kapwa nila upang maisalarawan ang kalooban ng Ama. Ilan ang unawa sa kapwa-tao upang maipatotoo ang pag-ibig ay buhay sa mundong ito. Mga minamahal, mahirap ang katulad sa ngayong nakikita ninyo, karamdaman, taglay ng kapwa nyo. Sino ang maglalakas loob na gamutin at pangusapin ng mga kapwa ninyong may karamdaman at kayo mismong may karamdaman? Kung ang kapwa ninyo ay hindi naman nag-aral ng medisina, anong ipagmamagaling? Ano ang galing? Ano ang kakayahan para ito itupdin? Ngunit inyong pagnilayan, bakit nagaganap ito at ginagawa sa inyong harapan ay may nangungusap na hindi nyo man masuri, ngunit kung dadamhin nyo, ay mararamdaman nyo ang pag-ibig ng Ama ay para sa lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakan, inyong kamtan. Nek karamaniyahana,
nek karamanianam. Buhay ba ang Diyos? Kung ika'y nahahapis, wika nga niya, mayroong tuwa, anak. Kung ika'y nalulumbay, may pampagalak. Kung ika'y nahihirapan, may magbibigay ginhawa. Kung ikaw ay nasasaktan, may aaliw, gagamot sa iyong puso. Kaya't napakahalaga ang buong isip, buong puso, buong lakas mong ibigin ang iyong ama. Yun na nga ang patotoo na kapag ang aral niya't siya nasa isip mo, anong pwersa ng kapangyarihan ng kasamaan na mananaig sa iyo? Hindi nga ba't ang mabuti ang siyang maghahari at mangunguna? Kung ang pwersa ng pag-ibig ang nasa puso mo, anong karapatan ng puot para mangunat, mangibabaw sa puso mo? Yaon ang palatandaan sa isip, sa salita at sa gawa. Kailangang manalig ka, manampalataya, huwag sa salita, kundi sa gawa. Pagpalain kayo. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahahabang kasutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan at sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang mabigat ang parusa sa kanila. Noon pa man ay natupad na may mga nag-aakalang tama at mabuti ang gawa, kaya't ipagpipilitan nilang silang tama, ngunit ang katotohanan ni hindi nila nais magsakripisyo man lang at mahirapan para sa kanilang kapwa. Sapagkat ang sinisiwalat nila ay ang kapakanan ng sarili nila, ngunit hindi ang kapakanan ng kaligtasan ng kaluluwa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't magsuri kayo, magtanto kayo, magnilay kayo at magbulay. Ano ang layunin ng Ama sa buhay nyo? Kayo ba'y mahirapan? Masaktan? Magdusa? Hindi. Ang gusto niya'y maligaya, masaya, payapa ang bawat anak niya. Lamang kung magkamisan dapat masaya ang tao, ngunit dahil sa kapwa-tao rin, napalulumbay ang kapwa-tao, ngunit at pasubali, yaw na nga ang wika ng Ama, kung ako'y sa puso nyo, kung ako'y nasa isip nyo, mangingibabaw ang lakas ko upang di manaig ang panlulumo at panghihina nyo. Kaya't ang lakas sa isa sa inyo upang mapaunawa ko sa inyo ang bawat nagaganap sa buhay nyo bilang tao. Pagpalain kayo. Nek karamaniahanam, nek karamaniahanam, nek karamaniahanam. Buhay ba ang Diyos? Hambing sa nag-aabroad na matibay manindigan na kailangang lumayo ka para sa mga anak mo upang mabigyan mo sila ng magandang kinabukasan. At kapag ikaw ay hinatid nila sa airport, may naghahatid, mayroong hindi. At kapag nakita mo ang umiiyak nilang mga mata, para bagang ayaw mo nang umalis pa. Ngunit dahil
Kailangan mong gawin yon, titiisin mo yon, upang makamit mo ang hinahanap mo at pinapangarap mo na mabuti para sa kanila. Ganyan din ang paglilingkod. Habang tinatalikdan mo ang mga anak na minamahal mo, habang sa isip at damdamin mo, iiwanan mo sila kung hindi mo babatahin at di mo titiisin, maaring hindi ka makalisan, maaring sila na lamang ang sayo'y unahin. Ngunit, sa pagmimithi mong magtagumpay ka sa iyong layunin at sila rin ay kaakibat ng iyong mga ginagawa upang sila rin ay gantihan ng Ama at magkaroon ng pagpapala, titiisin mo ang gagawin mong mabuti para sa Ama sapagkat alam mo, hindi sayang ang pagbabata mo para sa Kanya. At yan ang pawang katotohanan, ang nagbata't nagsumakit para sa inyo, para sa lahat, para sa kanino man, ang Ama ang gaganti at siyang tuwirang nakakakita ng lahat. Kaya't ang mga binabatay, batahin, at ang dapat mapagtagumpayan ay tiisin hanggang ito'y sapitin. Pagpalain kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Naramdaman niyo po ba kung gaano siya kabuti? Kung gaano siya kabuti? Kaya, nawa, sa oras na kayo ay dumatal yung takda na kung kalooban ng Ama na kayong mga pinagaling, kayong nagsigaling, kayong pinalakas, kayong nagsilakas, na pagkatapos ay nakakalimot at kapag dumatal yung muli ay pagsubok, na hindi nyo na makamtan ang tunay na lakas at tapang, huwag nyo siyang sisihin kung siya'y nilimutan nyo, sapagkat kaya kayo nagkakaroon ng lakas at tapang dahil sa Kanyang pinangungunan nyo sa isipan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Pag pinamuno ka, tulad ng mga namumuno sa bawat chapter, pag may dumaing ba sa'yo, dadaing ka na rin sa Kanya. Di ba, ang ibibigay mo sa Kanya ay kung paano siya tumapang, kung paano siya lumaban sa buhay. Kahit na ikaw ay yung dinadaing niya sa'yo, mas malalmang yung dinadala mo kaysa sa Kanya, magbibigay ka ng lakas, ng sigla, ng katatagan sa Kanya upang siya mismo na dumudulog at lumalapit sa iyo, sa kabila ng mayroong kang dinadala, hindi niya mababakas at hindi niya man lang makikita sa iyo. Nabahaginan mo siya ng lakas niya, nabahaginan mo siya ng tapang niya, ikaw, sa Ama ka naman, humuhugot ng lakas at tatag, tapang. Buhay ba ang Diyos? Dahil ikay lingkod niya, hindi lalapit sa iyong kapwa mo dumudulog kung siya'y lingkod mo rin, na katulad ng paglilingkod mo. Kaya, may mga dinudulugan at may dumudulog. Ang dinudulugan ay nagbibigay ng kung anong meron siya at ang dumudulog naman nakakakuha sa dinulugan ng kung ano ang nakamta niya. Kaya nawa, kayong mga ginamit, may mapaghugutan ng lakas at tapang ng katatagan ng pananampalataya at tibay ang inyong kapwa nilalang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya
Manalik ka na, bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalik ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na, bawat araw, parte-parte, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Parte-parte, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na, bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Lagi niyong tatandaan, may magagawa ang Ama. Bilang apo kunching, sinisiwalat, binibigkas, nilalahad ang mga katagang ito. Kung bilang isang apo kunching, ako pang manghihina at di maniniwala sa katagang ibinibigkas na ito, bakit maglilingkod pa ako? Bakit paglilingkuran ko pa ang nagbibigay ng katatagan, yamang hindi mo pala pinaghuhugutan? Ngunit subukan lamang ninyo, sa Kanya ang katatagan, sa Kanya ang lakas, sa Kanya ang tapang para sa isip at damdamin mo
maibigay at maibahagi kung paano ang lakas at tapang na yan ay mabuo, mamuo, manahan, mabuhay sa puso't isip mo. Pagpalain kayo, buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kumusta na? Sa totoo lang, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kapag dumarata lang paghina na para bagang, opo, aminin ko, minsan naawa ako sa sarili ko dahil di ako pwedeng dumaing sa mga anak ko, di ako pwedeng magsabi sa mga anak ko dahil wala silang kasalanan kung ba't ako nagkaganito. Di ako makadaing sa asawa ko dahil hindi niya kaya yung mga gawang tao na wala naman akong idadaing sa kanya, kundi yung tao na idadaing ko, paano nilang kakayanin at makakaya. Kaya kung alam nyo lang po, sa Diyos lang ako umaasa. Siya na lamang po ang nagpapatatag, nagpapatibay, na kung ano ang mga minimisahe niya, ninanais ko pong pinagtitibay ko ang sarili kong maging ganap na may sa buhay ko upang di ako matalo ng aking pagkatao. Buhay ba ang Diyos? Nawa, gayon din po kayo dahil katulad niya, masaya ang puso ko dahil nakinabang siya. Tulad niya, masaya ang puso ko dahil nakinabang siya. Tulad niya, masaya ang puso ko kung makikinabang ka. Tulad niya, masaya ang puso ko kung makikinabang kayong lahat. Dahil yun po ang tunay na kaligayahan. Hindi kayang palitan ng bagay ng salapi. Sapagkat kung nakakapalit lamang ang bagay na nagpapagalak sa puso, tinalikuran ko na po ito at inuna ko na ang salapi. Di sana'y hindi pa ako nagkaganito. Di sana'y hindi pa ako dumanas ng ganito. Ang tanong ko nga sa Panginoon noon, kung hindi po ba ako sumunod sa iyo at tumulad ako sa kapwa ko, tinuloy ko ang hanabuhay ko, di mo ba ako pagpapala, hindi naman ako nagnanakaw? Sana hindi ako nahamak ngayon. Sana hindi ganito buhay ko. Pero, pinagsisihan ko po yung tanong ko na yon at hiningi ko ng tawad sa Panginoon nang i-flashback niya sa akin lahat kung anong mabubuting tinupad at naganap, walang kapantay na yaman ng buhay. Kaya't pinahalagahan ko ang mga nakikinabang na may buhay, na mga gumaling, kaysa sa bagay at salapi, sapagkat mas masaya ang makita mo ang kapwa mo na wala ka mang ginawa sa kanya dahil nagpagamit ka lang sa Diyos mo, nakinabang sila sa iyo. Wala kang pinuhunan kundi ang paniniwala mo, ang pagtupad at pagsunod mo, ngunit marami kang kapwa-tao na nakinabang sa handog ng Ama. Yan po ang nagpapatatag sa akin, yan ang nagbibigay lakas at tapang, yan ang nagbibigay ng saya, ng ligaya. Niulunukin mo ang lahat, kaya't kung magkamisan, pag nanaig ang sarili ko, siguro ayaw ko na. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Katulad kanina, may lumbay ang puso ko na walang kamalayan at kinalaman ng pamilya ko. Anong ginawa ko para ako'y sumaya? Kahit na nung oras na po, nagpunta ako sa isang anak ko dahil nananabik ako sa apo kong sinungaling sa magpipitong buwan. Pagkakita niya sa akin, nung magising, nakangiti na at nagkakawag na't nagpasikat na sa akin, bumangon, gumapang at kumakawag na, masaya na. At hanggang sa doon na ako naligo at pagkatapos sabi ko, naku, malilate na ako, Apo, sa mission ko. Kumapit.
kinukuha ng daddy, tinataboy ang kamay, parang ayoko nang umalis. Totoo po yan. Gusto ko na lang, sige nga ako, laruin na lang kita. Pero hindi pwede. Dahil natatakot ako sa Diyos. Natatakot po ako sa Diyos. Hindi ko nga ba alam bakit natatakot ako? Dahil sa mga pinakita niya na pong maraming hiwaga. Pero malungkot, dahil may kapwa ka, mas mahalaga ang bagay kaysa sa mga taong makikinabang para makapagtibay kang maglingkod. Sige, sa palagay nyo, kaya kong dumaing sa mga anak ko? Kaya kong dumaing sa asawa ko? Hindi pwede. Dahil wala silang kasalanan. Kaya panalangin niyo po ako na mapagtagumpayan ko, na hindi ako maawa sa sarili ko, at hindi ako mahiya sa sarili ko, ba't nangyari sa buhay ko ang natutupad sa buhay ko. Dahil gusto kong tularan si Kristo, wala po akong layunin, kundi kayo'y paglingkuran ko. Wala akong minithi na palitan ng yaman ang paglilingkod ko, kundi ang nais ko, ang tinanguan ko, ay sadyad ko. Dahil sinabi ng Panginoon, anak, kung lahat ng napili ko'y isang wasak na puso, at dito to sa akin, mahalagang sanlibutan at bagay, sinong totoo sa akin? Ito po ang nabubuhay sa diwa ko, at ito binubuhay sa akin. Kaya takot ako magtalusira. Takot akong tumalikod, kaya ipanalangin niyo po ako upang makapagtagumpay ako. Hinihiling ko ang kapanalangin ninyong lahat dahil ayaw kong matalo ng aking pagkatao. Ayaw kong manaig ang aking pagkatao. Kaya't kanina hiniling ko sa Panginoon, kung ikaw ang naghahari sa akin, puspusin mo puso't isip ko ng pagnanasa ko na ako'y maglingkod sa iyo upang sumaya at ang aral mo ang dumatal at makapaglingkod ako at di ko maantala ang gawain mo. Salamat sa Panginoon. Pinupuri ko siya. Ang kanyang nananaig, hindi ang pagkatao ko, sapagkat kung ang pagkatao ko, hindi nyo na po ako makikita rito. Kaya kong hindi maglingkod, kaya kong tumigil, kaya kong magtago, kaya ko kung saan gusto kong pumunta na para hindi kayo harapin. Dahil wala akong pananagutan sa inyo, wala akong utang sa inyo para harapin ko kayo at bayaran ko kayo dahil maglilingkod ako. Ngunit, hindi ako makakapagtago sa Diyos at hindi ko siya kayang talikdan. Hindi kakayanin ng konsensya ko ang siya'y talusirain ko. Hindi kaya ng konsensya ko ang di sumunod sa Kanya. Kaya't naririto ako, patuloy na nagmimithing mapaglingkuran kayo. Ngunit, ipanalangin niyo po ako na huwag manaig ang pagkatao ko, na kapag tinignan ko ang mga pamilya ko, naisip ko kumisan, kundi sana ako nagtigil ng paglilingkod, ng paghanap buhay, dapat hanggang ngayon may puhunan ako. Pero, tinanong ko rin, kung di kaya ako sumunod sa iyo, parurusahan mo ako? Ganun ka ba ako, Panginoon? Ang di sumusunod sa iyo, pinaparusahan mo? Kung wala kang ginawang masama, ba't kita parurusahan, wika niya? Ngunit, huwag kang tumulad sa iba. Ang pinahalaga nila ay sarili, kapwa, inayawan. Anak, lumaban ka hanggang mapagtagumpayan mo ang lahat. Mga minamahal, yan po ang palatandaan ng banal na salita. Ibigin mo ang ama mo sa isip, buong isip,
buong puso, buong lakas. Paano mo iniibig ang Ama mo? Paano mo iniibig ang Panginoon mo? Ng buong isip, buong puso, kung mahalaga sa'yo ay iba. Mga minamahal, mahirap tanggapin ito, mahirap paniwalaan, ngunit yan ang pawang katotohanan. Kung hindi ka patitibayin ng Ama, maaaring masabi mo, bakit? Ngunit pag pinagnilayan mo, marami kang napatuwa, marami kang napaligaya, bagamat nagdusa ka, masaya pa rin ang puso mo, walang sugat, walang naiwang bakas ng tinik. Dahil ang Ama mong maaliw, ang puso mo'y naalagaan niya para di ka masaktan, di ka magdamdam, kaya't ang isip mo ay gayon din. Kaya't napakalaga, ang isip at damdamin nyo, ilagak nyo sa Ama, mangunay siya upang maghari ang buong lakas ng pagtitiwala ninyo. Pagpalain kayo, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Kumusta ka na? Naginhawahan ka na ba? May ginhawa ka na bang nakamtan? Yan ang palatandaan. Araw-araw na nais ko po, sabi ko sa Panginoon, patotohanan mo araw-araw na may nakikinabang sa iyong gawain upang mag-alab ang puso ko, araw-araw ay maglingkod sa iyo. Kaya't araw-araw may pinakikita ang Panginoon, di man kayo lahat pagdakay makinabang. Ngunit paggising ko pa lang sa umaga, may pinakikita na ang Ama na nakikinabang na. Bakit? Sapagkat hindi lang kayo ang pinaglilingkuran ko rito. Yan unang patotoo na ang Diyos ang umaliw sa akin, ang Diyos ang nagpapagalak sa akin, ang Diyos ang pumapayapa ng isip ko, kaya't ang mga dinadagok sa buhay ko, siya pa rin ang aasahan ko. Naway, patuloy din kayong pumasa sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Kapag tinitigan ng Espiritu ang katauhan ng tao, maaaring ang sabihin ninyo, kung tunay kang sa Diyos at kung tunay na Diyos ka, ang naghahari sa iyo, ang Diyos, ba't hindi lahat gumagaling? Ba't pinipili lang yata? Bakit merong hindi gumaling? Alamin mo ang banal na aklat. Huwag ka nang magtanong. Upang sabihin niya sa iyo, sadyang gayon ang kaganapan sa buhay ng tao. Sapagkat kung lahat ng taong kumaparito ay totoo, hindi man uraw-urada pagdakay gumaling, kung maniniwala at magtitiwala habang mabubuhay ka, gagaling ka. Sapagkat sa puno man, may malalim ang ugat na hindi pagdakay mahukay mo lahat. Kapag pinutol mo naman at binungkal, pag may napatid, tutubot susuhol muli yan. Ang gusto ng tao, raw-rada, lahat ay magaling. Hambing sa kalawang sa isang tubo, kapag ito'y tinaktakan mo't nilinisan at tumigil ka ng ilang buwan, mas malabis pa sa tinanggal mong kalawang ang sayo'y dumatad. Buhay ba nga, Ma? Ngayon, sasabihin ng tao, totoo naman. Tapat naman ako. Tanungin mo rin ang sarili mo, kapag wala ka sa dambanang ito, ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Totoo ka ba? Nagpapakatotoo ka ba? Ang mga aral mo ba na natutunan sinasabuhay mo? Ang nagsasakripisyo para sa iyo'y binibigay ang lahat ng pakikipagtotoo. Ikaw ba na pinagsakripisyo ay nakipagtotoo ka? Yan ang pagsusuring dapat niyong suriin upang lahat ng araw kayo'y makinabang. Pagpalain kayo. Lahat ba ng napagaling dito? Nakilala ang nagpagaling? Kinilala ang nagpagaling? Naramdaman ang pinagaling? Hindi lahat ng pinagaling nakadama sa Ama at di lahat ay kumilala, nakakilala. Kaya, tulad ng araw na sumisikat lumulubog, at tulad din ng paglubog, kinabukas ay muli, kapag ginustong pasilayin, sisikat din. Yan ang buhay, lagi niyong tatandaan, may takdang lahat
panapanahon lang, may araw ka rin, may araw ang kapwa mo, may araw silang lahat. Pagpalain kayo, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Totoo bang Diyos? Kumusta ka na anak? Tumayo ka nga. Dito, hindi lang ang karamdaman nyo ang ginagamot. Pangunahin ang isip nyo, ang puso nyo. Dahil kung kayo'y pumaparito sa unang pagparito nyo, maraming galit ang puso nyo at kapag nakinig kayo at nakadama kayo, nawawala ang sakit ng loob nyo. Dahil kung totoo kayong tumatanggap, nakikinabang ang isip nyo, kung dating litong-litot, gulong-gulo isip nyo, marumit mali, nisa ay wala. Lumilinis. Nahahawi ang dilim. Kaya, hindi pa man magaling ang inyong karamdaman, may ginamot na sa inyo kung kayo nakinig, kung kayo dumama at kayo tumanggap. Ang isip nyong mahirap paniwalaan na kayo'y gagaling. Ngunit na paniwalaan nyo, kaya kayo'y gumaling. Buhay bang Ama? Kaya, ang gamutang ito at gawain ito, hindi lamang literal na dapat kayong mag-aral, kundi dapat pang espiritual pag-aralan yung ganap at hindi lamang dapat pisikal ang karamdaman ang dapat nyong ipagamot at pagalingin, kundi maging kaluluwa. At ang espiritu nyo ay magsilakas. Pagpalain kayo. Kumusta ka na anak? Kumusta na yung likod mo? Nangangalay na lang, hindi na makirot, hindi na mahirap, nakakatulog ka na, naliligo ka na nga, kumusta na yung sugat mo? Magaling na rin ang sugat mo. Sino nagpagaling? Kung walang nakikinabang at walang makikinabang sa dakong ito, anong patotoo? Ang nagbigay ay Diyos. Ngunit, nakikita ba yan at pinapahalagahan ba yan ng mga taong walang pagpapahalaga sa kapwa-tao? Hindi. Yan ang patotoo. May maraming tumatawag sa Ama at Panginoon ang bibig nila, ngunit hindi nila lubos sa puso'y nadarama. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Kaya't kapag tinularan mo ang kapwa mo, na walang alam kundi ang kanyang sarili, sino pa ang maglilingkod para sa kapwa-tao? Wala na. At kapag tinularan mo ang kapwa mo na nagpapahalaga sa bagay at sa lapian ako, sino pa magsasakripisyo para sa kapwa-tao? Wala na. Yan ang patotoo na. Ang iniba ko dapat maiba. Ang naiba dapat makakilala. At sa pagkilala mo, ako'y maarok mo, matatanggap mo, ako pala ang Diyos mo. Pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Sapagkat daratalang takda, sa sinabing yan magbubunga, ngunit dahil hindi pinaniniwalaan na nagsasalitang iyan magbubunga, kibit balikat nakatawa ang pinagsasabihan. Kailan naman kaya eka magbubunga yan? Katagal na eka niyan, hindi ko na nakitang namunga yan. Pagkatapos eka, tao lang siya nagsalita, magkakabunga. At may magaganap pang pangyayari. Tandaan mo eka, may mababago at magbabago sa mundong ito. Katagal ko na eka, katanda ko na hanggang ngayon, di na natupad eka yung sinasabi na yan. Ngunit isang araw, pasisilay, siya pala ay huwad sa paniniwala, kaya kapwa niya ay hindi gawing katiwa-tiwala. Lahat ng binabaybay ko sa inyo, balang araw, pasisilay ang marapat sa mga makakakita, isip nila'y magliliwanag. Ngunit tandaan ninyo, maraming magaganap
sa ibabaw ng lupa. Kaya't ang mga pinatibay pinatatagang isip at kalooban, hindi matitigatig, hindi mababahala, hindi magigiyagis, sila'y makakatulog ng mahimbing kahit ang ibalita doon at ganyan ay ganito at gayon. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang ligaya, galak sa puso nyo, buong isip, buong puso, buong lakas niyong ibigin ang Ama, at kapag inibig niyo siya, kapwa niyo'y maiibig niyo tulad ng pag-ibig sa sarili niyo. Sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? May misyon po kung kayo ay nakinig, kayo ay tumanggap. Kung kayo tumanggap, kayo ay nagalak. Kung kayo nagalak, kayo ay tumatag. Kung kayo tumatag, kayo tumapang. Kung kayo tumapang, kayo lumakas. Kung kayo lumakas, kayo ay may buhay. Buhay ba ang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap.